Alright, mga kamandirigma, isa pong mapagpalang araw ang aming handog sa inyong lahat. Andito na po sa ating bahay yung tapayan o kay Bornay na ating in-order sa Tugigaraw. No? Shoutout sa inyo dyan sa Tugigaraw at shoutout sa mga tropa, ang mga kaibigan natin na nagpadala dito. No? Malaking sakripisyo yung ginugol nila para lang makarating sa atin yung ating inaasam na tapayan. Kita nyo, talagang bakod na bakod para hindi mabasag habang nasa biyahe. Ang kanilang advice ay may kasamang kunting pamahiin. Pero kung atin nga siyang i-analyze, ay meron pa sigurong mas malalim na dahilan kung bakit natin gagawin yung procedure bago natin gamitin itong mga tapayan. Ang sabi ng iba, para daw hindi mag-moist o maiwasan na mag-moist itong ating tapayan pag ito ay ating nilagyan na ng wine. At yung iba naman ay para kumbaga anting-anting, no? Anting-anting ng ating tapayan. At yung iba naman ay paki-comment down below kung ano nga ba yung dahilan, kung sa mga nakakaalam, ano nga ba yung mga dahilan kung bakit gagawin natin yung proseso na ito bago natin gamitin yung mga tapayan. Kumuha nga muna tayo ng mga puso ng saging. Puti na lang, marami sa ating paligid. Isama na natin itong natumba ng bagyo. Ipapahid natin yung kanyang dagta sa loob ng tapayan. Ganito lang po yung ating gagawin. Hatiin natin. Ito. Tapos ipupunas natin sa ilalim. At pagkatapos nating mapunasan ng dagta ng puso ng saging, ay lalagyan po natin ng malinis na tubig at ibabad ng isang araw. Ibig sabihin ay kinabukasan pa ito tatanggalan ng tubig, saka patutuyuin. At hanggang sa muli mga kamandirigma, kung meron po kayong mga suhestyon o magandang idea na tiyak na makakatulong upang lalo pa nating mapalago at maibahagi sa inyo ang paggawa ng mga alak sa paraan na ating nakagisnan dito sa Cordilleras o Kaigurutan, ay maaari lang po na mag-comment o mag-message sa ating Facebook page. Mabuhay po at ingat po tayong lahat. Alright!